lista sa statements of assets and liability, net worth, documents ng ating pong pangalawang Pangulo sa kahit anong taon mula 2007 hanggang 2025. Yung pong pinakahuling lista na linabas lang po ngayong pong linggo. So mabigat po ito dahil katulad na binabanggit po natin, siya dating Chief Justice Renato Corona ay na-convict on the basis of non-disclosure of properties sa kanya pong SALN. No? At hindi ho dapat magkaiba yung pong pagtrato nito pong non-disclosure ng pong mga armas baril ng ating pong pangalawang Pangulo dito po sa kanya pong SALN. No? So malinaw na ipapatawag po namin yung pong PNP Firearms Division para magbigay po ng listahan ng lahat po ng mga pag-aari ng pangalawang Pangulo at ng kanya pong asawa ng mga baril at mga armas. At hihingi rin po tayo ng valuation expert at para maibigay po yung value ng pong kabuuan po ng mga armas na I think hindi po bababa sa 30 firearms na pag-aari po ng mag-asawang Duterte Carpio. At pangalawa, imbitahin din po natin yung pong mga nagbenta ng mga armas sa kanila. Kasi nakalista po naman doon sa PNP Firearms Division yung pong kung sino po yung seller. Ito pong mga armas at mga baril po na ito. High-powered firearms? Magkahalo po na high-powered at small firearms. No? Yung pinag-usapan po natin hindi din-disclose ng atin pong pangalawang Pangulo sa kanya pong SALN. Nakapangalan po sa kanya talaga? Nakapangalan po sa kanila pong yung rehistro? Mag-asawa. Yung pong mga baril po na ito. It is very important to note that even the former president had boasted of having numerous ownership of guns and firearms po. So I think that is a similar situation that the Vice President is finding herself in. Paano niyo po nalaman ito, sir? Well, isa po yan doon sa mga hinahanap na po ng prosecution po over the course of ng paghahanda sa paglilitis. No? So, we wanted to do a clean sweep of each and every agency na meron pong regulated list ng pong pag-aari ng lahat ng mga tao. So, isa ho sa mga na-identify yung pong Firearms Division po ng Philippine National Police. Ano tingin nyo kayang idiin itong mga hindi na-deklarang mga armas doon sa unexplained wealth article of impeachment? Madidiin ho talagang pangalawang Pangulo dito kasi hindi ho niya linista sa kanya pong SALN. Ang requisite sa pagsusulat po ng SALN po ng kahit sino nga public official, dapat po ay nakalista po ang inyo pong mga pag-aari sa inyo pong SALN. So, ibig sabihin, bukod po doon sa hindi ho pag-declare na cash on hand, cash in bank, no? Sa kanya pong SALN from 2019 to 2025, hindi rin po niya dineklara yung kanya pong pag-aari ng mga armas from 2007 up until 2025. So, I think pagpapalakas po ito doon sa punto ng unexplained wealth at SALN violations.